gitna ng dagat. Habang tahimik na humahampas ang alon sa West Philippine Sea, isang tensyon ang unti-unting lumalala. Mga barkong pandigma, mga fighter jet at libu-libong sundalo, lahat ay tila naghahanda para sa isang bagay na maaaring magbago sa kinabukasan ng Asya. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas, China at Amerika? At bakit biglang naging sentro ng atensyon ng buong mundo ang Balikatan Exercises? Ito ba ay simpleng military training lamang? O isang babala na may paparating na mas malaking sigalot? Sa video na ito, aalamin natin ang nakakabahalang katotohanan tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Una, ano ang Balikatan Exercises? Ang Balikatan Exercises ay taunang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang salitang balikatan ay nangangahulugang shoulder to shoulder. Ibig sabihin, pagtutulungan sa oras ng panganib. Nagsimula ito noong 1991 matapos lumakas ang relasyon militar ng dalawang bansa. Ngunit ngayong 2026, mas malaki, mas seryoso at mas delikado ang balikatan kaysa dati. Libu-libong sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Japan at iba pang allied countries ang sumali. Kasama rito ang mga missile system fighter aircraft warships, drone technology at amphibious assault operations. Maraming eksperto ang nagsasabing, hindi na lamang ito simpleng training. Isa na itong malinaw na mensahe laban sa lumalakas na impluwensya ng China sa West Philippine Sea. Pangalawa, bakit mainit ang West Philippine Sea? Sa loob ng maraming taon, inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang tinatawag nilang Nine-Dash Line. Problema, kasama rito ang ilang bahagi ng karagatan na sakop ng Pilipinas. Kabilang dito ang Scarborough Shoal, Ayungin Shoal at iba pang lugar sa West Philippine Sea noong 2016. Nanalo ang Pilipinas sa international arbitration case laban sa China. Ayon sa korte, walang legal basis ang malawak na pag-aangkin ng China. Ngunit kahit natalo, hindi umatras ang China. Sa halip, mas dumami pa ang kanilang barko sa disputed areas. May mga ulat pa ng water cannon incidents, harassment sa mga Pilipinong mangingisda at pagbabantang militar dahil dito. Mas naging agresibo rin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika. Pang-atlo ang nakakatakot na posibilidad. Ito ang kinatatakutan ng marami. Paano kung magkaroon ng totoong engkwentro? Ayon sa ilang defense analysts, isang maliit na insidente lamang sa dagat, maaaring magsimula ng mas malaking kaguluhan. Isipin mo ito, isang barko ang mabangga, may maputukan, may masugatan o mamatay, at maaaring madamay ang iba't ibang bansa. Dahil may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika, posibleng tumulong ang US kapag inatake ang puwersa ng Pilipinas. At kapag nangyari iyon, maaaring lumawak ang tensyon sa buong Asia-Pacific region. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang nagmamasid ngayon sa galaw ng Pilipinas at China. Pang-apat, bakit mahalaga ito sa mga Pilipino? Para sa ibang tao, mukhang simpleng issue lamang ito ng militar. Pero ang totoo, apektado rito ang ordinaryong Pilipino. Ang West Philippine Sea ay mahalaga dahil dito nanggagaling ang isda at natural gas at iba pang yamang dagat. Kapag tuluyang nakontrol ito ng ibang bansa, maaaring maapektuhan ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Kasama na rito ang mga mangingisda na matagal nang umaasa sa dagat para mabuhay. Bukod dito, kapag lumala ang tensyon, posibleng maapektuhan ang ekonomiya, turismo at seguridad ng bansa. Panglima, ano ang posibleng mangyari sa hinaharap? Sa ngayon, patuloy pa ring umiinit ang sitwasyon. Mas dumarami ang military drills.
Mas tumitindi ang political statements at mas nagiging agresibo ang bawat panig. May mga eksperto na nagsasabing hindi malabong magkaroon ng mas malaking krisis sa mga susunod na taon. Ngunit mayroon ding naniniwala na ginagamit lamang ng mga bansa ang military presence upang takutin ang isa't isa at maiwasan ang totoong digmaan. Sa huli, walang nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw, ang West Philippine Sea ay isa na sa pinakamapanganib na tensyon sa mundo ngayon. Habang nagpapatuloy ang balikatan exercises, patuloy ring nagtatanong ang maraming Pilipino. Hanggang saan aabot ang tensyon na ito? Ito ba ay depensa lamang o simula ng isang mas malaking laban? At kung dumating ang oras, handa nga ba ang Pilipinas? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas marami pang documentary at makabagbag damdaming kwento tungkol sa Pilipinas at sa mga misteryong bumabalot sa mundo. At ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon. Hanggang sa susunod na video.